Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid at narito pong muli tayo upang ating papurihan at sambahin ang ating Diyos na buhay. At sa atin pong pagsimula ay atin pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanata 100, talataang 1 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang sinasabi, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan at may pagpapasalamat at sa Kanyang looban ay may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahan loob ay magpakailanman at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita at tayo po ay manalangin. Muli po, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat muli sa iyo, O God, sa umagang ito, na ikaw, O Diyos, ang aming sasambahin at pupurihin sa mga oras na ito. At narito muli kami, Panginoon, upang ibigay namin ang aming mga sarili bilang isang haing buhay at pakinggan ang aming mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa iyo sa mga nagawa namin sa isang linggo na nagdaan, na kung saan, Panginoon, dito kami nakatira sa masalimuot na mundong ito. Subalit kami, Panginoon, ay meron kaming kinikilalang Diyos na siyang gabay sa amin na kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin at sa aming pagpurit, pagsamba sa iyo sa umagang ito, ay tulungan mo kami hanggang sa kami makatapos na maibigay namin ang pinakamataas na papurit, pagsamba sa iyo. At gayon din naman, Panginoon, ang iyong lingkod na siya mong gagamitin sa umagang ito ay gabayan siya, na siya, Panginoon, ang siya magdadala ng iyong mensahe, na sa kanyang mga bibig, Panginoon, ay marinig namin ang iyong mga salita. Ang katotohanan mo lamang, O Diyos, ang siyang mamutawid sa kanyang bibig. At tulungan mo siya na siya'y protektahan hanggang sa kami makatapos na aming mapakinggan ang iyong mga salita na kanyang bibigkasin. Dahil dito, Panginoon, ito ay kapangyarihan namin sa aming pakikipaglaban dito sa mundong ito. Kaya, O God, muli naming hinihingi sa iyo ang kapatawaran at hinihingi namin ang lahat ng mga kahilingan namin na ito, Panginoon, ay diringgin mo sa iyong langit na walang hanggan. Kaya, O Diyos, kami hinihingi sa iyo at hinihingi ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Yan. Panibagong araw na naman upang mapurihan natin ang ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen! Amen! So let's sing our first song, Kayamanan Ko. Let's clap our hands to our Lord Jesus. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko,
Pagkat ikaw ang hari, tataas-taasan. Pagkat ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadakilan. Ikaw lang ang pinagbibitagan. Dakila ka. Let's sing! Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko. Clap your hands to the Lord Jesus. Tunay ngayong ikaw ay tapat at dakila, Panginoon. Dahil iniibig mo pa rin kami kahit hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. This time, church, lumalapit kami sa iyong mga anak mo upang bigyan ka ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Kaya naman itong kantang to, Panginoon, ay para sa iyo. Inaalay namin ang aming buhay, Panginoon, as we sing this song. Kaya naman for our second song, let's sing Katapat. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa
dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang
Amen and amen. For our communion song, let's sing Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, burdened dear as and blessed, for a world of lost sinners was made. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to the Calvary. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Alap ng bandal na hapunan, ito po'y matatagpuan sa Marcos 14 verse 22 to 26. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinagati-hati ang tinapay at inabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay inabot din niya iyon sa mga alagad. Uminom silang lahat at sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na ininom kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Purihin po natin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin, sa buhay at kalakasan na taglay po namin ng bawat isa. Maraming salamat sa iyong mga gabay, sa aming mga gawain, at ganoon na rin po, Lord, sa mga biyaya na aming natatanggap po, Lord. At maraming salamat po, Lord, sa mensahe na naman na aming narinig po, Lord. Nawa po ang lahat po ng aming narinig ay tumimo sa aming puso't isipan, na siya pong aming magamit sa araw-araw po namin na pamumuhay, O Lord. Ganun na rin po, Lord, dinadalain ko rin po ang mga simbolo po sa aming harapan. Nawa po, Lord, basbasan mo ang simbolo na ito bago namin tanggapin. Kasi ang simbolo po na to, Lord, ito pong tanda ng iyong pag-ibig at pagmamahal niyo po sa amin, at nailayo po kami sa bingit ng kamatayan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, sa iyong pag-ibig sa amin sa bawat isa po, Lord. Ganun na rin po, Lord, dinadalain ko rin bago namin tanggapin. Nawa po, patawarin niyo kami ng aming mga kasalanan, na kami po'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, O Lord. Lord, kayo pong aming Diyos, kayong aming Panginoon, na nakakaalam kung ano po ang aming mga ginagawa. Kayo po ang nakakabasa ng aming puso po, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Ito'y sinasamot dalangin ko sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po, mga kapatid ko po kay Kristo. Na ngayon ay nasa inyong mga tahanan. Alam ko po, kayo'y sabik na tayo po'y magsama-sama to worship God in spirit and truth dito po sa loob ng kapilya. Pero alam ko po, wala namang pagkakaiba dyan. Kayo po ay nasa inyong mga tahanan. Okay, it's the same. Pero siyempre, mas maganda ay nakikita-kita pa rin tayo, no? Face to face. Pero alam po ninyo, mga kapatid ko po, good news. Kasi napakaganda po ng balita na naririnig natin at nakikita natin. Kasi po, bumababa na po sa level yung ating pong resulta, okay, ng virus, COVID-19. Kasi di na dumadami, bumababa ng bumababa. Kaya, mga kapatid ko, wag po tayong huminto, wag tayong magsawa na magsama-samang manalangin. Hilingin natin talaga sa Diyos na marubdob niyang ibigay sa atin na tutuldukan niya na ang pandemyang pinagdadaanan natin sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, isang hamon po sa inyo na tayo po'y magtulungan, mga kapatid ko po kay Kristo, kasi sa totoo lang, talagang yung para po may balik na po sa normal, lalo na yung ating mga anak, makabalik na sila sa kanilang mga school, sa mga magulang nagtatrabaho, ang ekonomiya, lahat po para po magbalik na po sa normal. At yan ang ating marubdob na panalangin, hinihiling natin sa Diyos. Nawa nga po ay pagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya talagang taon na po, no? Kayo po dyan lang sa inyong mga bahay. Pero salamat po kasi hindi kayo nagsasawang makinig, hindi po kayo nagsasawang makipag-participate, lalo na po sa mga gawain po natin, maging online o sa mga virtual, kahit meeting, nandyan po kayo. Kaya salamat po ng marami. Pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Sa pagkakataong ito, samahan po ninyo ang inyong napakaliit na lingkod para po tayo dumulog sa paanan ng Diyos na tayo tulungan niya sa mensaheng ito sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, sa iyong banal na presensya, God. At sa aming paglapit, inihiling po namin ang tawad ang lahat ng mga mali na nagawa po namin sa iyo, God. Maging ito man po ay sa nasabi namin, na nasa isip namin, at nagawa namin na hindi mo nagustuhan. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at marubdob kaming humingi ng tawad sa iyo upang kami naman ay maging karapat-dapat sa iyo, God. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kalinga at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa mga blessings na tinanggap po namin sa araw-araw na hindi kayo nagsawa na kami bigyan, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa pagkakataong ito, inihiling ko na naway tulungan mo ang napakaliit mong lingkod. Naway patuloy mo siyang bigyan ng tapang at lakas ng loob, karunungang mula sa inyo, upang sa magkagayon ng lahat ng mga salita na ngayon ay maririnig namin, ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalamat karunungan, kundi ang lahat ng ito ay manggagaling sa iyo upang lalo pang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin, sa lahat ng mga kapatid namin, kaibigan, kakilala, kamag-anak na makakarinig nito ay magkaroon ng impluensya sa bawat buhay po namin. Hangad namin ang total transformation in our lives, Father. Kaya naman alalayan mo kami lagi at patuloy mong i-remind sa amin ang mga dapat po namin gawin bilang iyong mga anak. Kaya nawa sa mensaheng ito ay patuloy na basbasan mo upang lalong maging may impluensya ito sa bawat buhay po namin. Ang iyong lingkod na gagamitin mo, itago mo upang ikaw lamang ang patuloy naming maramdaman at wala nang iba. Ang lahat ng mga bagay nito, God, ay aming pong samo, dalangin, hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Okay, excuse me. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang paksa po na tatalakayin po natin sa umagang ito, created to relate. Yun po yung ating paksa. Pakisulat po muli ninyo sa inyong mga comment box yung ating paksa na created to relate. Noong nakaraang linggo po, ang paksang tinalakay natin, created by the image of God. Okay po? So, tinalakay po natin yan noong nakaraang linggo at ngayon naman is about created to relate. It's about relationship.
Pag-usapan po natin ang relationship po dyan, okay? Ang ating pong mga talata na ngayon ay gagamitin po natin ay from Genesis chapter 1, verse 26 to 28, and Ephesians chapter 2, verse 11 to 22. Sa mga talata pong yan ay may dalawang bahagi tayo pong pag-uusapan, mga kapatid ko po kay Kristo. Alam po ninyo, in connection with our team, okay, God created us for relationships. Our fall into sin fractured our relationships with God and with one another. God has mended what we have broken by reconciling our relationships with Him through Christ Jesus. Yan po yung pinakabuo dyan ng mensahe po para hindi po natin malimutan. At yan ang kasaysayan na nangyari sa tawat Diyos at sa bawat isa sa atin. Okay po? Nagkaroon ng talagang problema ang relasyon natin sa Diyos at ang relasyon po natin sa tao. Yan po yung paksa na ngayon ay tatalakay natin in details. Sa unang bahagi po, na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, na ipakisulat uli sa inyong mga comment box, we are relationships breakers. Okay po? Ang unang bahagi na pag-uusapan po natin ay nasira ang bawat relasyon natin. Una sa Diyos, nasira pong relasyon natin sa Diyos, at nasira din ang relasyon ng bawat isa sa atin. Okay po, yun yung napakahirap ngayon na nangyari sa bawat buhay ng tao. Na ngayon ay tingnan natin kung paano natin gagawing ma-restore ang lahat ng mga nasirang yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po ninyo, in Genesis chapter 2, verse 18, okay, actually in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, tinalakay po natin yan, na talagang dyan linikha ng Diyos ang tao. Okay po, si Adan. Actually, linikha ang lahat ng bagay bago niya linikha si Adan. Kaya lang, nung makita niya si Adan nag-iisa, lumikha siya ng kasama niya. At hindi lang po yan. Okay, binigyan niya ng kapahintulutan ang lahat ng bagay sa pamamahala po ng taong kanyang nilikha. Okay, kaya po, alam po ninyo, napakaganda ang relasyon po niyan. Kaya nga po, dito sa chapter 2 ng Genesis, and verse 18, it is not good that the man should be alone. Nakita ng Diyos na nag-iisa si Adan. Kaya hindi talaga maganda ang nag-iisa. Kasi po, sa totoo lang, mismo ang God nakita niya na hindi maganda sa tao ang mag-isa. Kaya nga, lumikha siya ng kasama niya. Ang totoo niyan, ito yung kanyang mapapangasawa, magiging bahagi ng kanyang laman. Okay po, sapagkat bagamat sila'y dalawa, pero iisa lang. Kaya magsasalo sila sa lahat ng bagay. Yan po yung ginawa ng Diyos. Kaya tingnan po natin, kaya nagkaroon sila ng relasyon bilang mag-asawa. Okay po? Kaya binigyan siya ng kasama para damayan sa lahat ng bagay. Kaya nga alam po ninyo, God declares a man without a companion to be not good. Okay po. Kaya nga, sa totoo lang, hindi naman sinasabi natin na pinopors natin, o talaga sa buhay po natin ngayon, lalo na, kailangan lagi tayong may kasama. May karamay po tayo. Okay po? May kausap tayo. Okay? May nasasabihan tayo ng ating mga suliranin. Okay po? Na ibabahagi natin yung mga bagay na minsan ay nasa sa ating sarili, na minsan ay talagang kinikimkim lang natin. Kaya nga po sa totoo lang, ito yung problema ng tao. Dahil nga minsan pag nag-iisa sila, kung ano-ano yung naiisip, dinidibdim nila yung mga problema, hindi nila masabi sa iba. Okay po, kaya minsan nakikita na lang natin. Okay, nagpapatiwakal na lang. Okay, parang yun na lang ang solusyon eh. Parang naiisip nila, and this is the only solusyon na pwedeng gawin ng mga taong ito na minsan ay nag-iisa sa buhay. Kaya nga po, alam po ninyo, ang mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos, mismo po ang Diyos ang nagdeklara, hindi maganda sa tao mag-isa. Okay? Yun po yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ako, sinasabi ko rin ngayon, sa sinasabi ng Diyos, kung maaari ay talagang
makisalamuha po tayo sa mga tao. Magkaroon tayo ng mga kaibigan. Huwag po tayong mag-solo. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na nag-iisa. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan nyo po ako, kailangan ko po kayo. Kaya kailangan natin ang bawat isa. Magpalakasan tayo. Okay po? Magdalahan tayo. Kasi kung tayo lang, naku, napakahirap na. Kaya nga sa pamilya, yun din ang problema minsan. Yan ang pinagdadaanan din ng pamilya, lalo tigit ang mga magulang. Kapag ka ang mga anak, minsan hindi makapagsabi ng mga problema nila sa kanilang mga magulang, minsan sinosolo nila, ang mga anak ay napapariwara. Okay po, kasi nga hindi masabi yung problema, kaya nga dito makita natin sa isang relasyon, kailangan mahalaga yung tinatawag nating communication. Okay po, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, kailangan sa isang relasyon ang communication. Maging ito man ay sa pamilya, maging ito man ay sa trabaho, maging ito man ay sa lahat ng ginagawa natin, sa komunidad, sa kaibigan, kailangan natin yung communication, yung cooperation. So mahalaga po yan sapagkat mismo ang Diyos ang nagdilara po sa atin yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Alam po ninyo, there is more to this truth than Adam, simply needing a wife, even more vital than Adam's physical, emotional, and psychological needs is Adam's mandate to bear God's image. Kaya nga, huwag natin kalimutan po yan. Dala-dala po natin ang imahe ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Kaya kung dala natin yung imahe ng dakilang Diyos na nasa atin, ay kailangan po natin yung magandang relasyon kasi po, ang Diyos po natin, matindi ang relasyon niyang ibinigay sa tao. At saka ito po ang Diyos po natin hindi nagsasawa sa relasyong ibinigay niya sa atin. Ang tao po nagsawa. Ang tao ang hindi sumunod, kaya nasira yung relasyon natin sa Diyos. Okay po, kaya yun yung number 1 po nating pinag-uusapan sa umagang pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Alam po ninyo, God made people for relationship. Relationship with Himself and with the rest of creation. Kaya kung mapapansin po ninyo, diyan pa lang linikha niya na ang tao para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Okay, para nakita po ninyo, nung si Adan po ay nagkamali, nagkasala, talagang Diyos ay naglalakad sa alamanan ng Eden, hinahanap niya yung kanyang nilikha. Okay, kasi nga yung relasyon alam niya nasira. Okay po, dahil nga sinira po yan ni Adan at ni Eva. Kaya nga kung makikita po natin dito, until now, okay po, yun ang nagiging problema ng tao. Nasisira yung relasyon because of our sin. Ako po, ina-admit natin yan, ang bawat isa sa atin yan, and because of sin from the beginning, okay, ang relasyon ay nasira from God at sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, alam po ninyo, yet as you are painfully aware, you and I do not live in a community that perfectly reflects and brings glory to God. Our society, our families, our marriages, and even our churches are often devastated by shattered community. Kasi po talaga, ngayon, itong mundong ginagalawan natin, hindi ho perpekto. Kaya nga po, maging ito man ho ay sa pamilya, sa sosyalidad, o sa komunidad na ginagalawan po natin, and even the churches today, hindi ho perpekto sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, kahit saan ka pumunta, talaga masasabi natin, hindi ho perpekto ang relasyon. Kaya nga minsan nasasabi ko ito, mga kapatid ko po kay Kristo, anumang relasyon yan hindi perpekto, mapa mag-asawa, mapa sa kapatid, mapa sa kaibigan, okay po, lahat yan ay hindi ho perpekto. Kaya nga nasira po yan eh. Kaya makikita natin yan, ang wika niya, that is open, devastated, and by shattered community. Yan po yung nangyari sa tao. Kaya nga hanggang ngayon, tingnan nyo po mga kapatid ko po kay Kristo, kahit nga minsan sa magkaibigan, o kahit matalik na magkaibigan, o maya-maya, o naghiwalay yan. Kahit sa mag-asawa, o maya-maya, mag-away, may mga, hindi ko po sinasabing lahat, pero eto po, generally speaking,
Okay po, may nakikita po tayo dyan. Nangyayari po yan. O, even the family, even sa pamilya, even sa tatay, even sa nanay, even sa anak. Nangyayari po yan. Because we are not perfect in the sight of God. Kaya nga po yun yung ngayong hinaharap ng tao. Kaya nga dapat maisip natin ito, makita natin, ano ang pwedeng gawin dito? Ano yung solusyon pwedeng gawin po natin dito? Okay? Ano ang pwedeng magawa ng tao? Okay po, para yung relasyon ay ma-restore. Okay po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, in Matthew chapter 15 verse 8, meron pong sinabi ang talata sa Biblia. Ang sabi po ni Matthew, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. O ito yung mahirap, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay, pwedeng ma-deceive ito, pwedeng sa sarili. Alam po ninyo, mga kapatid ko, hindi natin pwedeng lokohin ang God. Okay, kaya nga sabi po niya, maybe pinapakita natin ang ating pagsamba sa Diyos, pero ang wika sa pamagitan ng ating mga labi o any gesture na pwede natin gawin to worship God, pero ang sabi ng God, but their hearts are far from me. Yun ang masakit. Ang puso nila malayo sa Diyos. Pero alam po ninyo, ako naniniwala ko sa pagkakataong ito, sa ating mga anak, ng anak ng Diyos. Nawa po ay makita natin yung totoong worship sa God. Kasi po, minsan, kaya nga, yun ang problema ng maraming mga Kristiyano ngayon. Nawa ay makita po natin ito. Okay, minsan, ito nga, pandemic na nga pero minsan nagkakaroon pa rin ng misunderstanding. Okay, nagkakaroon pa rin yung mga suliranin na magkakapatid sa pananampalataya. Okay, meron na nga tayong pandemic na pinagdadaanan, nadadagdagan pa yung mga problema ng bawat isa, o tapos sabay-sabay tayo magpupuri sa Diyos. Pero may mga galit tayo sa puso, o something like that. And this is generally speaking. Okay po, sinasabi ko po ito sapagkat yun yung sinasabi po ng mensahe po natin na pwedeng mangyari ito. Okay, yung sinasabi ng Matthew chapter 15 verse 8. Naku po, ito yung problema. Kaya nga, mga kapatid ko po kay Kristo, dapat maging aware tayo sa sarili natin. Dapat at-check natin. Pag hindi na araw ng Sunday, minsan nagkakaroon tayo ng encounter ng ganyang bagay. Kaya nga, gusto ng Diyos, pag nag-worship tayo, malapit yung puso natin sa Kanya. Excuse me. Hindi po ba? Ibig sabihin, ano man yung gagawin natin in the sight of God, yung puso natin malapit sa Kanya, hindi malayo. Kasi sabi ng God, gusto niya tayo mismo. Okay po? Kumakanta tayo, pero tao sa puso po yun. At saka, wala tayong kaaway. Yun ang gusto ng God Kasi mahirap. Walang kapanatagan pag may kaaway. Okay po? Yun ang sinasabi ng God. Kaya nga, alam po ninyo, mayroon po sinabi si Vance Hubner. Kaya ang sabi po niya ay ganito, God used broken things. It takes broken soil to produce a crop. Totoo po ito, Tingnan po ninyo sabi niya. Broken clouds to give rain. Nakita po ninyo yung cloud pagka sama-sama yan, kulay itim na yan Pag nagpungkol po, pero pag yan nasira na yan, ang bigay niyan, ulan. Okay po, kaya yun, tama po yung sinasabi po ni Vance. Okay, ang sabi pa niya, broken grain to give bread. Broken bread to give strength. It is the broken alabaster box that gives forth perfume. It is Peter, weeping bitterly, who returns to greater power than ever. Ito po mga kapatid ko po, Ano man po daw yung nangyari sa buhay natin, ibig sabihin ay wala nang oportunidad. Sa totoo lang, ito yung sinasabi po ni Vance ngayon. Ginagamit yung mga bagay na nangyari sa atin ng God para lalo pa tayong mag-excel sa buhay po natin. And God allow it to happen to everyone lives. Yung mga bagay na minsan ay kailangan mabigo tayo, minsan ay kailangan masaktan tayo para makita natin yung tama, para makita natin, ma-realize natin, bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi po ba? Para makita natin, mas mabigyan ng dakila o ang gloria ng ating Panginoong Diyos. Para mas makita natin yung God natin na makapangyarihan sa lahat because yung nangyayari sa bawat buhay po natin. Okay po? Kaya nga, God allow it to happen in your life and my life. Yung mga bagay na yan.
para lalo pang mag-grow ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, ang sabi po ni Billy Graham, God is more interested in your future and your relationships than you are. O, nakita po natin, yung gusto ng Diyos, ang pinahalagaan niya yung kinabukasan mo. Okay, your future. Okay, and your relationship than you are. Kasi ang totoo niyan, gusto ng Diyos yan eh. Kaya nga, sa ating sarili, hindi natin kaya. Totoo po yan. But kung meron kang God, kung si Jesus ay nasa sayo, okay, yung relasyong nasira, pwedeng ma-restore, pwedeng maayos. Okay po, yun ang sinasabi po ni Billy Graham. Kasi ang sinasabi po ng ating paksa sa umagang ito, ang Diyos po natin, interesado siya sa'yo. O sana ikaw, interesado ka rin sa God. Okay, pakisulat nga po sa comment box natin, ang Diyos ay interesado sa iyo. Okay, yun po yung gusto ng God. Tinitignan niya kung ano ang magiging kinabukasan mo. Kaya nga, ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang part. Makasiguro lang niya na yung magiging kinabukasan mo o in the future ay magiging maganda. Not only in this world, pero pati sa eternal life. Kaya nga lahat ginagawa ng God eh. Okay, dito sa mundo, mabigyan kanya ng kapanatagan at higit sa lahat, makilala mo siya at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, that is your future eh. Okay? Para manumbalik yung relasyon mo sa Kanya eh. Kasi yun ang gusto ng God, yung manumbalik ang relasyon natin sa Kanya. Kasi nga, nasira yung relasyon natin sa Kanya eh. Okay, nasira na nga yung relasyon natin sa Kanya. O, nasisira pa yung relasyon natin sa iba't ibang tao. Kaya tingnan po ninyo, ewan ko po, tingnan po ninyo, kahit sa pamilya, nagkakaroon ng problema. Kahit sa kaibigan, nagkakaroon ng problema. Kahit sa trabaho, nagkakaroon ng problema. O kahit nga sa mga business minsan, nagkakaroon, lalo na kapag corporation, nagkakaroon ng problema. Kasi nga, yan ang nangyari eh. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, yun ang sinasabi po ng ating Panginoon na kailangan yung relationship, gusto niya manumbalik yung nasira. Kaya nga, alam ko, sa ikalawang bahagi ng pag-usapan natin, ginawa po ng paraan yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, alam po ninyo, in our application, sa number 1 po natin, mga kapatid ko po kay Kristo, relationships are messy, but they are not optional. You cannot fulfill God's call on your life without being in a relationship with Him and other people. So, totoo po yan. Paano ka nga naman magkakaroon ng kapanatagan? Paano mo masasabing nakakapaglingkod tayo sa Diyos kung wasak naman yung relasyon mo sa Diyos at wasak naman yung relasyon mo sa ibang tao? Ibig sabihin, ganito yan, mga kapatid ko, ha? Paano tayo makakapaglingkod ng totoo? Paano tayo makakapaglingkod ng may kapanatagan at kapayapaan kung marami kang kaaway, kung marami kang kagalit? Paano mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan sa sarili mo kung mismo sa sarili mo nga ay hindi pa ka na-transform? Yun ang problema. Kasi parang sinasabi natin, parang hindi nagbago parang ganun pa rin na ugali mo parang ganun ang sinasabi po, na mensahe po natin. Kaya nga, ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, ito, mahirap nating i-fulfill yung God's call natin sa buhay po natin. Okay? Kung may problema tayo sa ibang tao. Kaya nga alam po ninyo, maganda itong gawin natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kung ngayon, challenge to. Kung ikaw ngayon may kaaway ka, meron kang hindi kabati. Ngayon, makipagbati ka na habang may pagkakataon. Yun ang sinasabi po natin. Okay? Kung hanggang ngayon, meron ka pang hindi kabati, lalo na sa mga local churches, ito, general speaking to, sa mga local churches, meron po kayong mga hindi kabati. Ibatiin nyo na po. Kung meron kayong hindi kausap, hanggang ngayon, hindi nyo pa kinakausap. Sa church, ay kausapin nyo na ngayon. Kasi mahirap mong i-fulfill yung tawag ng Diyos sa iyo kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ayos sa iba. Yun ang problema. Kaya mga kapatid, challenge to.
makipag-ayos ka na hanggat may pagkakataon pa. Kasi yan ang gusto ng God. Kaya nga sabi ni Billy Graham, di ba? Interesado ang God sa future mo, sa relasyon mo sa Kanya at sa relasyon mo sa tao. Yun ang sinasabi po ng mensahe po natin. Kaya nga, ang gawin po natin ito, repent of the damage you have caused in your relationships and pursue reconciliation with others. Yan ay general yan. Mapaging sa pamilya, mapa sa trabaho, okay, mapa sa komunidad, mapa sa kapatiran, mapa sa kapatid, sa laman, basta relationship. Okay? Gawin po natin yan. Ipursu natin yung tinatawag po nating reconciliation. Okay po? Yan po yung number 1 po nating pinag-usapan, mga kapatid ko. Ang number 2 po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box ulit. Jesus mends what we have broken. Okay? Kanina, sa number 1 po natin, tayo yung nagbe-break ng relationship. Okay? Pero ngayon naman, Jesus mends what we have broken. Yung nasira nating relationship, inayos ni Kristo. Okay? Inaayos ni Kristo at inayos ni Kristo. Yan ay makikita po natin in Ephesians chapter 2, verse 11 to 22. Ano po ang sabi po ng Bible in verse 11 to 12? Ito po sabi ng Bible. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Ito po ang una. Ano po ang sabi ng Biblia ni Apostol Pablo sa taga-Epeso? Nung una, hiwalay kayo kay Kristo. Kasi nga nasira yung relationship po natin. Okay po? Tandaan po natin number 1, hiwalay kayo kay Kristo. Ikalawa, ito po sabi niya, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa. Kanina, yung number 1, sabi niya, hiwalay kayo kay Kristo. Pangalawa, taga-ibang lupa kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bahagi dun sa lupa ng Diyos. Taga-ibang lupa kayo. Hiwalay kayo kay Kristo. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa. Ito pa, walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. Nako, itong sinasabi ni Apostol Pablo, maliwanag po yan na noong unang panahon, nung sinira po natin yung relasyon natin sa Diyos, tayo po raw ay hiwalay kay Kristo, tayo'y taga-ibang lupa, wala tayong pag-asa, wala tayong Diyos. Okay. Kaya nga, kapag ka sira ang relasyon mo sa Diyos, okay, ito po yung kalalagayan ng tao. Pakinggan po natin ito, mga kababayan. Kapag ka ikaw ay wala kay Kristo, okay, ikaw ay hiwalay kay Kristo, ikaw ay taga-ibang lupa, ikaw ay walang pag-asa, ikaw ay walang Diyos sa sanglibutang ito. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa taga-Epeso. Kaya nga po, mga kapatid, dapat malaman natin kung anong katatayuan natin sa panahong ito. Tayo po ba ay may pag-asa? Tayo po ba ay may Diyos? Tayo po ba ay kasama doon sa lupa ng Diyos? O tayo po ba ay kasama ni Kristo? Kung wala lahat ng ito, eto ang dapat po natin gawin. Inaayos ni Kristo yung relasyong nasira natin sa Diyos. Yun ang maganda kay Kristo. Okay? Kaya nga po, alam po ninyo, napakahalaga, yung sinira ng tao, inayos ng Diyos. Kaya nga, salamat sa Diyos. Dahil po talagang hindi siya nagsawa na ayusin yung relasyong sinira natin. Na hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos ay gumagawa at gumagawa siya ng paraan ng maraming bagay. Mga kapatid. Kaya nga po, alam po ninyo, sa talata ng chapter 13, Ephesians chapter 2, verse 13 to 14, ang sabi po ng Biblia ay ganito, datapwat ngayon, kayo'y Kristo, si Jesus, okay, sabi po ng Biblia, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, okay, kayo noong panahon ay nalayo, eto pa,
ay inilapit sa dugo ni Kristo. Maliwanag po yung sinabi, yung nasira po natin nung una ay wala tayo kay Kristo, ngayon eto na, inilapit tayo sa dugo ni Kristo, yung mga nasa malayo, yung mga nasa malapit, inilapit tayo, okay, sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan. Kaya nga, alam po ninyo, mahalaga ito mga kapatid ko po kay Kristo, kung may Kristo ka sa buhay, meron kang kapanatagan at kapayapaan kung nagtitiwala ka sa bawat pangako ng Diyos sa buhay mo. Yun ang importante. Okay? Wala ka na sa dati. Ngayon ay isa ka ng bago sapagkat ikaw ngayon ay meron ng Kristo sa buhay. Kaya nga maliwanag po yung tala ng Biblia, ang wika ng verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinagisa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng pag-ihiwalay. Okay, may maliwanag po yung ginawa po ng ating Panginoong Diyos na pamamaraan. Okay, yung pagitan ng pader, okay, ay tinanggal niya para lahat ay maging isa. Para sa isang relasyon ay nawala na yung bagay na pumipigil para hindi mabuo yung relasyon ng magkapatid. Kaya sa pamagitan ni Kristo o anumang relasyong nasira ay naayos na because of Christ. Kasi kung ikaw at ako, hindi natin kayang ayusin yan. Bakit kamo? Pag nakita tayo at pareho tayong mayroong sala sa isa't isa, ang tendency na pwedeng mangyari, away, gulo, o walang kapayapaan. Bakit? Pareho tayong may pride. Parehas tayong, ang tao ngayon ganyan may pride pag nagmamataasan. Pag nagkita, sigurado away. Bakit? Magpapataasan ng boses, magpapataasan ng ngere, magsasabi kung sino magaling. Kaya nga pag nagkita, walang solusyon. Kaya nga, salamat sa Diyos dahil siya yung gumawa ng solusyon. Kaya nga, kung doon tayo titingin kay Kristo, anumang mali mo, anumang mali ko, magkakaroon ito ng solusyon. Bakit? Because of Christ. Kasi inalis niya yung pader na namamagitan sa atin, yung kagalitan. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, sinabi po yan ni Apostol Pablo sa taga-Epeso pa rin, chapter 2, verse 15 to 16. Ano po sabi ng Biblia? Na inalis ang pagkakaalit. O, tingnan po ninyo, sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas, ang mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginawa ng kapayapaan at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kaya nga wala na Wala na dapat sa totoo lang, wala nang pagitan, wala nang kagalitan, wala nang namamagitan para maghiwalay sa isang relasyon, kundi sinira ng Diyos ang pader para yung dalawa ay magkaisa at wala nang kagalitan, wala nang namamagitan na pagkagalit sa isa't isa. But why? Because of Christ, because God is love. Kaya nga kung may Kristo ka, dapat yun laging love. Okay? Kaya nga tinuturo yan ng ating Panginoon, love your neighbors. Love your enemies. Oh, yun ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya nga, kung sinasabi mo ngayon sa oras na ito, na ikaw ay may Kristo, dapat yung kapatid mo ngayon, kabati mo na. Oh. Mabilis. Kasi nga, may Kristo ka Ngayon, pakinggan mo to. Kung sa palagay mo, sa tingin mo, na hanggang ngayon, parang napakahirap. Naku po, sabi po ng Biblia, repent. Sapagkat mahirap yan, kapatid, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nagpapatawad. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kasi pinatay ng kagalitan sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, alam po ninyo, maliwanag po yung sinabi na akalat po ng Ephesians chapter 2, verse 17 to 18. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Eto, sapagkat sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga po, alam po ninyo, nandito ang ating Panginoon, wala siyang ginawa, kundi, ipangaral ang isang mabuting relasyon,
ipangaral kung ano ang klase ng relasyon, ipangaral kung anong klase na maging tao tayo, kung ano maging ugali natin, o kung ano iugali natin. O yun ang tinuturo ng ating Panginoon eh. Kaya nga, maliwanag ang Biblia. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, meron kang Kristo, o dapat ang makita sa atin in the image of God. Okay, we are created by the image of God. O dapat makita yung image ng God. Ano yung image ng God? God is love. Siya ay marunong magpatawad. Siya ay marunong tumanggap. Kung ito ang image ng God, dapat makita yan. Dapat dinadala natin yan. Mahirap pag hindi mo dinadala yan. Baka hindi si Kristo ang image mo. Sorry to say alam mo naman, may ibang image. Kaya kaingat tayo. Kaya tiyakin natin na sa buhay natin, sa lipunang ginagalawan natin, ang image na dinadala natin ay ang image ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Kaya nga, alam po ninyo, sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Efeso chapter 2, verse 19 to 20, ang wika ng Biblia ay ganito. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Tingnan nyo, kanina, kayo'y mga taga-ibang lupa. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo'y walang pag-asa. Kayo'y walang Diyos. Ito ang sabi ng 19 to 20. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Ngayon, hindi na. Ibig sabihin, binigyan niya ng solusyon ng God. Inayos ng Diyos yung nasira nating relasyon sa Kanya. Okay? Ngayon, dati taga-ibang lupa ka, ngayon hindi na. Hindi ka na taga-ibang lupa o hindi ka na manglalakbay. Kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal. Yun ang maganda. At sambahayan ng Diyos. Ikaw ngayon at ako ngayon, dahil inayos na ni Kristo yung gusot natin, yung nasira nating relasyon sa Diyos, eto na ngayon, tayo ngayon kasama na ng mga banal, kababayan na natin yung mga banal. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Pakisulat nga po natin, napakaganda po sinabi ng talata. Kababayan na natin ang mga banal. Hindi ka na taga-ibang lupa. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, hindi na kayo taga-ibang lupa. Kababayan na natin ang mga banal. Okay, yung sambahayan ng Diyos. Ang verse 20 sabi niya, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Nako, napakaganda. Talagang itinayo tayo sa batong panulok. And our foundation is Jesus Christ. Kaya hindi ka kayang gibain ng kalaban. Kaya nga, sabihin mo nga sa iyong comment box, hindi ka kayang gibain ng kaaway. Dahil meron kang Kristo. Kaya nga po, alam po ninyo, sa patuloy na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ito po sabi ng Biblia in verse 21 and 22, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nakita po natin, nasa atin na ngayon ang Diyos nakatira na Tayo yung tahanan nila Kaya nga napakatibay mo. Whatever happened in your life, being a Christian today, tandaan mo ito. Napakatibay mo. Bakit? Kasi yung nakatira sa'yo, ang Diyos ang nakatira sa'yo. Ginawa kang tirahan niya. Kaya nga yung tanggulan mo matibay. Kaya nga hindi ka pwedeng pasukin ng kalaban. Labas-pasok ang kalaban. Bakit? Meron kang tanggulan at ang tanggulang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, meron pong sinabi si Mark Dever. Ang sabi niya ay ganito, we demonstrate to the world that we have been changed. Marami po yan lahat halos Ginagawa po natin yan, pinapakita natin sa buong mundo na tayo binago Not primarily because we memorize Bible verses, pray before meals, tithe or portion of our income, and listen
to Christian radio stations. But because we increasingly show a willingness to put up with, to forgive, and even to love a bunch of fellow sinners. Mahalaga ito, mga kapatid ko po, kay Kristo na malaman natin sa buhay natin. No? Magiging walang kabuluhan ang pagpamemorya mo ng verses. Gaano ka man kagaling sa Biblia. Okay? Gaano ka man kahusay. Araw-araw na nanonood ka ng mga Christian song o nakikinig ka ng mga Christian song. Nanonood ka ng mga movies na para sa Diyos. Okay? Nagbabasa ka ng Bible. Pero magiging walang kabuluhan yan ang sinasabi ng Biblia kung wasak ang relasyon mo sa Diyos at wasak ang relasyon mo sa tao. So, ibig sabihin, kahit ikaw ngayon ay Kristiyano, kung ikaw ay may kaaway, wasak ang relasyon mo sa iba, o sinasabi po ng Biblia, kung hindi ka marunong magpatawad at hindi ka rin marunong tumanggap, useless. Okay? Kasi ang sabi po ng Biblia, kailangan tayong magmahal because that is the image of God. Because God is love. And we need to love one another. Kaya nga sabi po ng 1 Corinthians 13 di po ba? Kahit ibigay mo man ang iyong sarili, sunugin man ang iyong sarili. Yan binasa niya, kung wala kang pag-ibig, it is useless. Kahit ibigay mo man ang lahat ng iyong tinatangkilik, kung wala kang pag-ibig, it is useless. Kahit maglingkod ka ng maglingkod, kahit yung gabi, gawin mong araw, ang araw mong gawin mong gabi sa paglilingkod, without love, it is useless. Kaya importante na malaman mo ngayon to, kapatid ko po kay Kristo, mahalaga na maramdaman mo na buo ang relasyon mo sa Diyos, na buo rin ang relasyon mo sa tao. Kasi kung buo ang relasyon mo sa Diyos, walang imposible na hindi magiging buo ang relasyon mo sa tao. Walang imposible na hindi mo mapapatawad yung tao. Hindi imposible rin na hindi mo mahalin yung tao. Kahit hindi siya kaibibig. Why? Because the image of God, because you are created by the image of God. Kaya importante na tayo created to relate. And this is the relationship between God and man. Mahalaga ito ngayon, mga kapatid. Yan ang sinasabi po ni Mark Dever. Kaya nga alam po ninyo, sa part of my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, gusto kong bigyan kayo ng tips. And this is a 7 happiness tips. Alam ko mahirap, no? Dahil nga sa pinagdadaanan natin. Para magkaroon tayo ng saya sa buhay. O eto, part of our conclusion. 7 na para ikaw ay maging masaya. Una, don't listen to gossip. Yan yung problema kasi yan ng marami. Di po ba? O dahil siguro wala na magawa dahil pandemic na. O yun, kung ano-ano ng mga lininig ka, nakakasira ng relasyon yan Di po ba? Kaya nga yung mga nakakasira ng relasyon sa kasalukuyan, o eto yung bigyan natin pansin, huwag natin gawin niya kasi nga yan ang makakasira ng relasyon natin. Okay? Don't listen to gossip. Ignore what people say about you. Ako may napanood ako, pero Korean movie to ewan ko kung siguro, minsan siguro napanood nyo, pero nasubaybayan ko, napakaganda ng kanyang istorya. Good Doctor, yung kanyang title. Kung napanood nyo yung Good Doctor. Alam po ninyo, siya maliit pa lang siya, may problema na siya sa sarili niya. Hindi ko lang, nakalimutan ko yung sakit niya Parang, hindi naman autism o something like that. Yung parang, hindi siya normal. Okay? Pero alam po ninyo, naging general surgeon siya May special gift siya Pero alam po ninyo, napakarami mga tao na nagre-reject sa kanya. Kung ano-anong sinasabi ng mga tao sa kanya. Pero alam po ninyo, naging ugali niya. Inignore niya lahat ng sinasabi ng tao. Nagpatuloy siya kung anong ginagawa niya na mabuti sa Panginoon. Kaya nga dumating ang pagkakataon in the end of this story, nako po, talagang binigyan siya ng parangal. Bakit? Kasi lalo siyang naging mabuting tao sa kanyang lipunan na ginagalawan. You know, the same.
sa ating mga Kristiyano. Ano man ang sabihin, tuloy tayo, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Gawin natin, dagdagan natin ang paggawa ng mabuti. At ang Diyos ang magbibigay ng parangal para sa iyo sa takdang panahon. Kaya nga ngayon, kung ano man ang nangyayari sa iyo, tuloy mo lang yan. Huwag kang masiraan ng loob. Okay? Kung nagkakaproblema ka because of someone or something, tuloy ang laban. Okay? Tuloy ang paglilingkod. Tingnan natin ang sarili natin. Baguhin natin ang sarili natin. Kasi alam ko, balang araw, bibigyan ka ng parangal ng ating Panginoong Diyos. Ang ikatlo, design your own life. Okay? Para maging masaya tayo. Kasi puro na kalungkutan di ba? And look for the good in every situation. Ano man ang pangyayari, tingnan natin yung mabuti. Kasi nga ngayon, kaya nga maraming nagkakaroon problema, stress, depressed. Kasi tinitingnan puro negative Hindi natin tinitingnan yung mabuting nagagawa at nangyayari. Kaya nga, puro positive dapat tayo, mga kapatid ko po kay Kristo. And number 5, develop an attitude of gratitude. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa bawat pangyayari ng buhay natin. I-develop natin ang sarili natin. Ito mga kapatid ko part of my conclusion, huwag nating sasabihin sa sarili natin na wala ng pagbabago sa atin, na ganito na lang tayo. Hindi totoo yun. Mali ka dyan, kapatid. Sa totoo lang, merong ginawa si Kristo para mabago ka. Kaya may pagkakataon para mabago ka. Kaya nga, nahihirapan ka, hindi ka nagiging masaya Masaya ka ba? Hindi ka nagiging masaya Bakit? Kasi nga, sa tingin mo, sarili mo, wala ka ng pagbabago, ganyan ka na nga. Masungit ka, matapang ka, mataray ka, ang dami mong kaaway, konting bagay lang. Nagagalit ka. Yung pagsasalita mo, lagi kang parang may kagalit, may kaaway. Naku po, hindi naman image ng God yan di ba? Kaya nga, dapat mabago yan para magkaroon ka ng image ng God. Okay po ba yun? Amen? Okay. So, number 6 po natin, ito yung number 6 natin na, laugh more. Okay? Kailangan maging masaya tayo. Okay? Kasi gamot yan, yung laugh. Okay, yung tawa. Huwag naman tawa ng tawa, wala namang dahilan. Baka sabihin, balo tayo dyan. Ibig sabihin, yung laugh more, ibig sabihin, maging masaya ang buhay po natin. And number 7, huwag niyo kalimutan, once it's past, let it go. Huwag natin hayaan, bumubuntot yan hanggang sa kasalukuyan. Tapos na yan Huwag mo nang dagdagan pa na lagi natin naalala, lagi natin naisip, kaya problema. Naku po, ang sabi po ng number 7, once it pass, kung nakaraan na yan, let it go. Pakawalan mo na yan. Huwag mo nang dalhin yan hanggang sa kasalukuyan. Dahil yan ang magbibigay sa'yo ng lalo pang kalungkutan sa buhay nito. Mga kapatid ko po, kay Kristo, sa umaga pong ito, ang paksang tinalakay natin, created to relate. It's about relationship. Mahalaga po na ngayon ay malaman natin na merong nasirang relasyon. Yun po yung number 1 po natin. Okay? Na binrake natin yung relasyon natin sa God at nagkaroon din tayo ng problemang relasyon sa tao. Pero ito maganda sa number 2. Ang ating Panginoong Diyos ay inayos niya ang nasira nating relasyon. At ngayon, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, maayos yung ginawa ng Diyos at inaasahan ng Diyos sa buhay natin na bawat relasyong meron tayo, maging sa pamilya, maging sa kaibigan, maging sa anak, maging sa magulang, maging sa kaibigan, maging sa trabaho, o maging sa anumang ginagawa natin sa lahat ng mga tao, ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Kapag ka nangyari yan, mga kapatid ko, ginawa natin yan, sinunod natin ang Diyos, etong tiyak, mahalaga na maramdaman mo na meron kang kapanatagan at kapayapaan sa buhay because of Christ and because of Christ. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ang mensaheng ito ay nagbigay muli ng kapanatagan sa bawat isa sa atin, nagkaroon ng tayo ng kalakasan
at nagkaroon tayo ng kamalayan kung ano ang dapat po natin gawin sa kasalukuyan. Tandaan po natin to. Ikaw ay nilikha na kalarawan ng Diyos at dapat dalhin natin ang image ng ating Panginoon. At ang image ng Diyos, ang gusto niya, tayo, yung relasyon nating mga nasira, ay na-restore. O, kaya nga, gawin na po natin ngayon yan, habang may pagkakataon, habang buhay ka pa. O, may pagkakataon. Yan ang ginawa ng God. Lahat binigyan niya ng pag-asa. Kung dati wala pag-asa, ngayon, lahat may pag-asa na. Okay po, kaya nga, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay ka, may pag-asa. O, habang may hininga ka, may pagkakataon gawa. Bawat pagkakataon, gawin na po natin yan, mga kapatid ko po, kay Kristo. Upang maramdaman mo ang tunay na kapayapaan ng buhay Kristiyano na kasama ng ating Panginoong Diyos at kasama ng mga banal na kapamilya po natin. Ang lahat mga bagay na ito na ngayon narinig po natin ay mula sa Diyos. Pagpalain po tayo ng dakilang may kapal. Mabuhay po tayo at patuloy na gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At tandaan po ninyo, darating ang takdang panahon, bibigyan po tayo ng gantimpala ng dakilang may kapal. Marami pong salamat at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating mga ikapo. At ating pong pakinggan ang nasusulat sa aklat ng Nehemiah, Kapitulo 12, versikulo 43 at sa mga sumusunod. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil kakagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking namamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga Levita mula sa mga bukirin ng mga bayan sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Hoda sa mga pari at mga Levita sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ang kanilang tungkulin ang mga awit at mga bantay ayon sa inuutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph, ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Purihin ang pagkarinig at pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Lord, kami ay lumalapit sa iyo, Ama, sa mga oras na ito upang ikaw ay aming pasalamatan, papurihan at itaas ang iyong banal na pangalan, O God. Lord, salamat sa isang linggo na pag-iingat amin, bawat isa sa aming Panginoon, ng higit ang aming buhay at aming kalusugan, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan o pinapabayaan sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan sa mga panahon na ito, O God. Lord, maraming salamat, Ama, sa kabutihan na ibinigay mo sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay magbibigay ng aming mga ikapo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat salapi na aming pumaninikom ay basbasan mo ito
para sa ikakaganda ng iyong banal na iglesia dito po sa Imus, Panginoon. At ganoon din po, Lord, yung mga anak mo na nagbibigay ng kanilang mga ikapo, Panginoon, ay lalo mo po silang pagpalain. Ganoon din po, Lord, na ilayo sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Ganoon din po, Lord, sa mga kapatid namin na nagtatrabaho, Panginoon, ay gabayan mo sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Dalangin na rin namin, Ama, at nilalapit sa iyo ang mga kapatid namin na naghahanap ng kanilang mga trabaho, Panginoon. Nawa kayo ang magbigay sa kanila ng nararapat na trabaho upang sa ganun naman, Panginoon, ay maibalik naman nila ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Ama, sa mga oras na ito, sa iyong mga banal na salita na amin pong napakinggan mula po sa taong ginamit mo na magpahayag sa iyong mga banal na salita, O God. At ito po ay magiging kalakasan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Lord, muli maraming salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord.
tinig mo. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Nanatili siya, bukas ay hawak niya, ang simula't wakas, ang simula't wakas. Sila'y nagkaisa, Espiritu't Ama, si Kristo na alay, leon ng kaparan. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka. Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid ko kay Kristo. At tayo po ay dadako na sa closing prayer. Samahan niyo po ako at tayo po ay sama-samang magpasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo aming Diyos na nasa langit, Diyos na buhay, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, at makapangyarihan sa langit. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kami pong muli ay nakatapos ng aming pong pananambahan. Salamat pong muli sa inyong mga ginamit, na inyong pong mga lingkod. Ganun din po sa mga kabataan na nagbibigay ng papuri song every Sunday at sa lahat ng mga gawain pa dito sa Imus Church of Christ. At ganoon din po ang media team na nagbibigay ng magandang reception, signal sa aming pong mga tahanan, saan man kami naroroon, ito man ay nasa abroad, Panginoon. Salamat po sa kanilang karunungan na patuloy niyo po, Panginoon, gamitin ang inyo pong mga anak na ito, lalo na po sa ganitong gawain ng FB Live, Panginoon, live streaming. At ganoon din po ay ipinagpapasalamat namin muli ang mensahero ninyong muli na amin pong napakinggan ng malakas at malinaw sa pamamagitan po ng inyong lingkod na si Pastor Enrico Puno. Salamat po sa katalinuhan na inyong ipinagkaloob sa kanya at kalakasan ng katawan
upang ang kanya pong mensahe ay ma-deliver niya ng napakaganda ngayong araw na ito, na nawa ay ang mga nakapakinig ay naintindihang mabuti na ang inyo pong mga banal na salita ay aming pong pag-asa sa aming pong buhay, at sa pamamagitan nito kami po ay nadadagdagan ng aming kalakasan, sapagkat ang inyo pong mga banal na salita ay aming pong isinasabuhay, Panginoon. Salamat po sa every Sunday na inyong pinagkakaloob sa inyong mensahero na ito, na naway magpatuloy, Panginoon, ang gawain ito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin na pagkalooban niyo pa ng karunungan, karagdagang kaalaman ang inyong pong lingkod na ito. Ganun din po ang inyong lingkod din po, Panginoon, na upang mapagtulungan namin ni Pastor Enrico Puno ang pangangaral ng inyong banal na salita dito po sa Iglesia ng Imus Church of Christ. Dalangin din po namin ang mga matatanda sa Iglesia na patuloy niyong ginagamit sa gawaing ito. Bigyan niyo din sila, Panginoon, ng karunungan upang sa magkaganon ay sama-sama naming gawin ang patungkol po sa gawaing ito every Sunday. Ganun din po ang mga diakono at mga diakonesa. At dalangin ko rin po, Panginoon, na sa darating na linggo, Panginoon, kung inyo pong loloobin, ay pagkalooban niyo rin kami ng karunungan, sapagkat magkakaroon po kami ng planning session this year na darating, 2022. Nawa po, Panginoon, ay gabayan niyo ang bawat isa sa amin upang makabuo kami ng mga plano sa ikalalago ng inyong banal na iglesia. Kaya po, Panginoon, dalangin namin. Ganun din ang darating ding eleksyon naman, patungkol po sa mga magiging leader ng iglesyang ito sa darating na 2 taon, 22-23. Nawa po, Panginoon, ay pumili kayo ng mga elders, deacons, and deaconesses, Panginoon, upang makapaglingkod din sa inyong banal na ubasan ayon po sa inyong kalooban. Nawa po, Panginoon, ay samahan niyo kami sa labang ito, Panginoon. Alam namin kung kayo po ay aming kasama, kami po ay magtatagumpay, O Diyos. Tulad ng inyong mga alagad na nagtagumpay dahil sinamahan niya sila nung kayo po ay naririto pa. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na huwag niyo po kaming iwanan sa aming pong paglilingkod sa inyo, sa iglesia na aming pong pinaglilingkod. At dalangin din po namin ang may mga karamdaman naman na kayo po, Panginoon, nang nakakabatid kung sino sila, Panginoon. Ipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang inyong pong mga anak na may mga karamdaman, anuman itong klase, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Dinadalangin ko po na pagalingin niyo sila sa kanila pong mga nararamdamang sakit, O Diyos. At ganun din po, Panginoon, ay ipinagpapasalamat naman namin sa inyo ang mga magkakaroon naman ng birthday o kaarawan, wedding anniversary. Ito pong mga darating na araw. Tulad po ni Brother Richard Dambat, mag-celebrate ng kanyang kaarawan sa November 8. Ganun din si Sister Dara Joy Santos sa November 8 din po. Si Brother Johnny Alejandro, November 11. Sister Jasmine Eufemio, November 12. Sister Eunice Ke, November 13. Sister Daniela Libuna,
November 14, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong mga anak na ito ay pagkalooban niyo pa, Panginoon, ang magandang kalusugan, mahaba pang buhay, upang sa magkaganon ay sila rin po ay mabuhay pa, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin ko rin po ang kanila pang natitirang buhay, Panginoon, ay maipaglingkod din nila sa inyong banal na ubasan dito sa Imus Church of Christ. At ganoon din po, Panginoon, ang wedding anniversary naman nila Brother Enrique and Sister Yoli Hoxon sa darating na November 14. Nawa ang offer na ito, Panginoon, ay ingatan niyo rin po, Panginoon. Bigyan pa ng maraming taon ang kanilang pagsasama upang sa magkaganon ay madama pa nila ang mabuhay ng maligaya, kapiling din ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito. Kaya po, Panginoon, ay kung gano'n niyo po kami iningatan noong nakaraang linggo sa nagdaang 7 araw, na kami po ay inyong iniligtas sa anumang karamdaman at sakuna, O Diyos. Muli po sa araw ng bukas, ganun din po, Panginoon, ang aming hinihiling na proteksyonan nyo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na po yung mga lumalabas ng bahay, sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ito man ay kotse o motorsiklo. Nawa po, ingatan nyo sila, O Diyos, na huwag po silang mapahamak sa daan at lalo na po na ingatan sila sa sakit na COVID-19, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nawa ang pananambahang ito ay tanggapin niyo po, Panginoon, na may pagpapasalamat ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Kayo lamang po ang aming pupurihin, paglilingkuran habang kami ay nabubuhay, sapagkat kayo ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at Diyos na amin pong malalapitan sa lahat ng oras. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At ang lahat ng ito ay aking pong idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, ang pakikisa ng inyong banal na Espiritu na sumasa amin. Amen. Tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan, at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.